Magkakaroon si Yuno ng 5 or more elemental magic? Ang lahat ng yan at ang iba pang mga detalye ay tatalakayin natin sa ating theory video na ito ng Black Clover. It is the updated weeb at kung nagugustuhan mo ang chapter reviews natin ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button. Ngayon kung nanonood ka ng latest chapter reviews natin, alam kong aware ka ngayon na nangyayari ang laban sa gitna ni Lucio Socrates at ni Yuno Green Barrial, wherein at first akala natin nakalalamang na si Yuno Green Barrial laban kay Lucio Socrates nang dahil lang nga sa time manipulation or hindi gumagana ang time sa loob ng Never Neverland nitong si Yuno. However, we got to see na talagang napakaraming clones ni Lucius, and kung nagkakaroon nga ng difficulty si Yuno Green Barrial sa isang Lucius, paano na lamang niya i-deal ang napakaraming numbers ng Lucius Socrates ngayon na maaaring dahilan kung bakit matalo nga itong si Yuno, and at some point maaaring ma-reincarnate din siya nitong si Lucius kung sakaling mahawakan siya nito. Now this is where our discussion will start. Alam naman natin na nabibigyan and nare-reform nitong si Lucius ang soul ng kahit na sinong mahawakan niya gamit ang na-purified na mga magic ng mga higher ranking devil, supreme ranking devil or royal devils sa underworld, and nabibigyan niya ng panibagong magic elements ang mga nahahawakan niyang individual. Katulad na lamang ng nakita natin sa previous chapters wherein meron niyang mga paladins na may dual elemental magic. Ngayon kung iisipin natin, si Yuno Green Barrial ay may dalawang soul fragments. Ang soul na para bang base na Yuno at ang soul ng elf version or elf form nitong si Yuno Green Barrial, meaning meron nga siyang dalawang souls. Therefore, kapag hinawakan siya nitong si Lucio Socrates and binigyan siya ng panibagong purified na magics mula sa mga higher or supreme ranking devil, meaning each soul will get one magic. Just think of that. Paano na lamang kung merong 4 na elemental magic itong si Yuno Green Barrial, ngayong ang dalawang elemental magic pa lamang niya na ang wind magic at ang star magic napaka-OP na. Pero that is not where it ends, ha? Isipin nyo, way back then nang makipaglaban si Lucius dito kay Yuno, nagawa ni Yuno maggamit ng combination magic na ang Wind X Star magic na ang Never Neverland. Paano na lamang kung gamit ang 4 na fundamental magics na mahawakan niya in case na maging nga siyang isang paladin, paghalu-haluin niya din one by one. Gaano kadaming combination magic ang makikreate niya doon? That's right. More than 5 elemental magic, and actually kung iisipin mong mabuti, pwede niyang gamitin ang combination magic ng 2 fundamental magic na hawak niya. Pwede din niyang gamitin ang combination magic ng 3 combination ng fundamental magic ang gamit niya. Kaya napaka-diverse, napaka-wide ng choices ni Yuno Green Barrial in case na mangyari yun. Oo, sabihin natin kung makakalaban ni Yuno Green Barrial ay si Asta, wala pa rin yung kwenta dahil meron ng anti-magic si Asta. But just think of that, paano na lamang kung magkaroon ng ganong karakter sa Black Clover? Maaring maging mas napakalakas pa nun kay Lucio Socrates, which in return might be the reason kung bakit hindi gagawin yon itong si Lucius. Dahil kung bibigyan nga niya ng panibagong magic pa si Yuno Green Barrial, paano na lamang kung maging mas malakas pa sa kanya si Yuno and ma-overthrow siya ng kanyang sariling tauhan? I mean, oo, nakokontrol niya ang souls, pwede niyang manipulahin ang pag-iisip ng bawat individual na mahahawakan niya para nga sambahin siya nito. Pero kung maging ang elf soul nga na mga nag-reincarnate sa katawan ng mga tao way back in the previous arcs nagawang i-overcome nitong si Yuno Green Barrial, I think that will not be an impossibility din para sa karakter na ito, tulad na nga lang na nakita natin kay Sister Lily na maging si Sister Lily nga hindi completely na control ni Lucius. But anyway, that is all para sa video na to. Nagbigay lamang tayo ng explanation ng theory na binak-upan naman natin ng napaka-solid din namang mga supports and details. But at the end of the day, that is just a hunch, kaya huwag natin masyadong seryosohin, and in case na mag-appear man ito sa official manga chapter, di ayos, di ba? Kung may iba pa kayong theories, analysis at iba pang mga ideas tungkol sa bagay na ito or kahit na tungkol sa buong kwento ng Black Clover, be sure to put that in the comment section below para mapag-usapan pa natin. Be sure to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the updated weeb, and I'll see you on the next one.